What do you do when you are confused, afraid, and alone? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Luke Acqui Franco, Joel Novia, and Christine Abungan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay yung mga emotions, yung nararamdaman, yung pakiramdam ng mga disipulo during that time nung ating Panginoon Kristo ay patay na at nakalibing na kung saan siya inilibing ni Joseph of Arimathea. Now, yung question po na pag-aaralin natin ay ano ba yung tatlong overwhelming emotions of the disciples during that time? Now, nung ang ating Panginoon Kristo ay inaresto, nung magkakasama po sila habang ang ating Panginoon Kristo nananalangin sa Garden of Gethsemane, yung mga disciples niya kasama niya pa. Pero nung inaresto siya, ayan na, nagpulasa na at nagsitakasan na yung kanyang mga disipulo alinsunod sa propesiya sa Old Testament. Na iniwan talaga siya ng mga taong malalapit sa kanya. So, sa Biblia po, wala po tayong masyadong makita na detalye patungkol po sa emotion nila, no? Sa na-experience nila during that time. Pero meron pong mga hint. Meron po tayong pagkukunan, no? Kahit mga ilang mga talata sa Biblia. Halimbawa po sa Matthew chapter 26:56, ito po yung mga panahon na ang ating Panginoon Kristo ay inaresto. At sabi rito, "But all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him and fled." So nagsitakasan, no? Nagsitakbuhan, tumakas yung mga disciples at iniwan na mag-isa ang ating Panginoon Kristo. Doon pa lang makikita na natin ano yung overwhelming emotion nila, no? They must be terrified. Takot na takot sila. Nung namatay ang Panginoon Kristo, siguro confused sila, no? Hindi nila alam kung anong nangyari. Hindi matanggap ng kanilang isipan na yung master nila, ang ating Panginoon Kristo ay patay na. Hindi po nila ine-expect yun. John 20 verse 19, makikita natin dito na yung mga disciples talagang kinakandado nila yung mga pintuan nila. Sabi dito, because, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews. Ibig sabihin, takot na takot talaga sila. At sa Luke chapter 24:21, sabi nung kausap ni Jesus Christ nung nag-resurrect na siya, no? Sabi ng mga disciples, "We had hope that He was the one to redeem Israel." Ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoon Kristo, sobrang shock na shock sila. Kasi ang pag-asa nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tutubos sa bayan ng Israel. Iniisip nila ang Panginoong Kristo maging hari ng Israel. At akala nila, yun talaga yung mangyayari. Hindi nila na-expect na mamamatay ang ating Panginoong Kristo. So dito po sa mga verses na ito, nagkaroon po tayo ng hint, ng clue, kung ano yung emotions ng mga disciples during that time. So ito po yung mga observation natin, no? The three overwhelming emotions of the disciples. Number one, the disciples were terrified. Pag sinabi po nating terrified, yung takot na takot, no? Kasi naman, yung Lord nila, yung master nila, ang ating Panginoon Kristo, dumanas na matinding paghihirap at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. So, hindi ka ba matatakot noon? Yung teacher mo, Lord and Master. So, inisip mo, ikaw na yung susunod, no? Inisip mo na, bukod sa, nanghihina ka kasi nangyari yun sa master mo, naisip mo na baka ako na yung susunod na arestuhin at ipapako sa krus at pahihirapan, no? Pangalawa po, the disciples were in despair. Ano po yung in despair? Yung hopeless. Yung akala nila, yung kasama nila, si Jesus, magiging hari ng Israel. Akala nila magkakaroon ng restoration.
Kasi nakasama nila si Jesus Christ, nakita nila yung power ng ating Panginoong Jesucristo. Just imagine that. Nakasakay kayo sa bangka, si Jesus tumayo, kinausap yung alon, kinausap yung malalakas na hangin, yung bagyo. Huminto ka at huminto nga. Kitang-kita ng mga disciples yon. Nakita nila yung kapangyarihan na kumikilos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. How come na itong Lord and Master nila pinako sa krus na matay? At nung mga panahon na ito ay nasa libingan na. So, yung pag-asa nila, yung iniisip nila na magkakaroon ng restoration yung Israel na mapapalayo yung bayan ng Israel mula sa mga Romano at ang ating Panginoong Jesucristo maging hari ng Israel, lahat ng yun, all gone. Yun yung inaasahan nila, wala na yun. So they were in despair. Actually, hindi nila naunawaan pa during that time yung mission, yung purpose ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, shock silang lahat, no? So the disciples were in despair. Pangatlo po, the disciples were confused. Confused sila. Ano bang nangyari, no? Yung kasama nating Kristo, nagpapalayas ng dyablo. Yung kasama nating Kristo, sabi niya, hindi niyo ako kailangan ipagtanggol because I can call legions of angels to protect me. Kasi nung early on, pinagtatanggol pa ni Peter si Jesus Kala niya, just imagine that, the Son of God, pagtatanggol mo, no? Anong kakayanan mo para ipagtanggol yung Son of God? Sabi ni Jesus sa kanya, I can call legions to protect me. So, confused na confused. Ano nangyari? Bakit hindi protektahan ng mga anghel si Jesus Christ? Napaka-makapangyarihan ni Jesus Christ, pati yung nature na nauutusan niya, yung mga may karamdaman na papagaling niya. Nakita nila ang kapangyarihan na kumikilos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo pag, yung kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Yung pagpapalayas ng dyablo. Tapos, patay, Lord and Master, patay, nandun, nakalibing. So they must be very confused at that time. Na mga kapatid, tayo rin po dumadanas ng ganito, no? Sometimes we're terrified, takot na takot, confused, litong-lito, balisang-balisa. Sometimes, katulad rin tayo ng mga disciples, no? Nawawalan ng pag-asa. Pero alam niyo po, sa ganung mga pagkakataon na para bang patay yung Diyos at hindi kumikilos yung Diyos at nakikita lang natin ay trahedya. Sa mga pagkakataong yon, merong Diyos na kumikilos at ina-accomplish niya, sinasakatuparan niya yung kanyang mga plano. Ang Diyos kailanman ay hindi huminto na ipatupad ang kanyang plano. During that time, even though the disciples were in despair, terrified, confused, God does not stop fulfilling His work. Laging kumikilos ang Diyos para maisagawa ang kanyang mga naisin, mga plano, at yung planong pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya po, huwag po nating isipin, no, na yung Diyos tahimik lang. No? Sometimes we feel that way. Sometimes God seems so distant, na parang ang layo-layo ng Diyos. Pero tandaan natin, ang Diyos kailanman hindi huminto na sa kanyang pagkilos at paggawa upang isakatuparan ang kanyang misyon. Now, paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? Number 1 po, remember that God works even through tragedies. Para sa kanila, trahedya yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. Si Jesus, nilatigo, pinagpupukpok ng mga pamalo ng mga Romano, nilagyan ng koronang tinik, at lahat ng pagpapahirap ginawa sa kanya. Isa pong trahedya sa paningin ng mga tao. Siya po'y ipinako sa krus at namatay. Siya po'y inilibing. That's a tragedy. Pero makikita po natin sa Biblia, that is God's work. Kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng trahedyang iyon para maisagawa ang kanyang plano. At ang plano na iyon ay plano ng pagliligtas at pagtutubos sa lahat ng mga mananampalataya. Yan po ay plano ng Diyos sa kabila ng kasamaan ng tao. Alam niyo po, tinuturo ko po kung ano yung climax of evil. Wala nang masihigit pa. Yan na yung climax of evil. Yung pinatay nila yung Son of God.
kahit sino po sa atin, hindi na kayo makakaisip ng mas higit pa dun. Minsan kasi iniisip natin yung climax of evil nasa future pa eh. Yung pinakasagad na kasamaan ng tao darating yan in the future, no? Kasi nga pasama yung mundo, nasa future yung todo na kasamaan. Mga kapatid, hindi totoo yun. Yung climax of evil, yun yung krus. Yung crucify nila ang Panginoong Jesucristo. Mas may masasama pa ba doon? That's the climax of evil. That's the peak of evil. Wala nang mas masama na pwedeng gawin si Satanas at ang sangkatauhan na masasama pa doon. Pero even that evil, very evil, that Pontius Pilate and the elders of Israel committed, the priest of Israel committed against the Lord Jesus Christ, even that was used by God for His good purpose. Kaya mga kapatid, remember that God works even through tragedies. Pangalawa po, wait patiently even when God seems silent. Hindi, yung mga disciples, hindi nila naiintindihan yun. Naunawaan lang nila nung nakita nila ang ating Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay. At nung nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, piniliwanag sa kanila lahat ng nasasaad sa kasulatan upang maunawaan nila bakit kailangan ng ating Panginoon Jesucristo ay magdusa, mamatay at muling mabuhay. And by that time, naintindihan nila, naunawaan nila ng mga disciples na yung tragedy na yon, yung silence ng Diyos, seemingly silence ng Diyos, may purpose, kumikilos pa lang yung Diyos. We just have to wait patiently. Kailangan lang nating antayin ng Diyos sa kanyang mga kasagutan. Kailangan lang nating unawain yung mga bagay-bagay, yung mga nangyayari sa buhay natin mula sa perspektibo at pananaw ng ating Diyos. Again, lagi ko pong sinasabi na sometimes we don't have to know. We just have to trust God, that God knows what He's doing. Pero maraming pagkakataon po, talagang patient ang Diyos sa atin at pinapakita ng Diyos sa atin yung kanyang mga plano. At antayin lang po natin. At marami po pagkakataon na talagang i-reveal, ihahayag ng Diyos sa atin kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Wait patiently, even when God seems silent. Number 3 po, rest in God's plan, even when you don't understand it. Rest in God's plan. Ito po yung sinasabi ko na, we can find peace in God. Na kahit anong nangyayaring gulo sa buhay natin, kahit confused tayo, yung mga disciples confused, anong nangyari? Bakit yung teacher, master, and Lord nila namatay? So yung mga disciples, hindi nila talaga naintindihan kung ano nangyayari during that time. Pero mga kapatid, tayo na nakakaunawa na. Naintindihan na natin yung pagkilos ng Diyos, even through tragedies. We can really rest in God's plan. Pwede tayong magpahinga sa mga plano ng Diyos because God knows what He's doing. He has infinite wisdom. He knows everything. And He knows what to do. Every time, alam niya kung anong dapat gawin. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya at magpahinga sa Kanyang mga plano. Rest in God's plan even when you don't understand. Now, para po sa ating discussion, why should we trust God even in confusing situations? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung the greatest battle over the body of Christ. The greatest battle. Ano po ba yung nangyayari habang ang Panginoon Jesucristo ay nakahimlay sa kanyang libingan? Tayo po'y manalangin. Father God, sometimes my life feels like that silent day when Jesus was in the tomb. When nothing seems to happen and I don't understand your ways, remind me that you are still working, even in what feels like loss or tragedy. Teach me to wait patiently and not lose heart when you seem silent. Help me rest in your perfect plan
even when I cannot see the outcome. Strengthen my faith to trust your timing and your promises. Assure me that just as the resurrection came, your goodness will be revealed as in your time. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating mga devotions. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.